May nagtanong sa akin, "Good afternoon po. Lagi po akong naka-follow sa inyo. May OLA po ako and licensed teacher po ako. Tinatakot po nila ako, natatawag daw po sila sa office ng DepEd dito po sa amin. May tendency po ba na maalis ang license ko?" Bali, in-research ko po siya, no? Ito po yung aking nakita, no? Uh, DepEd Order number 49, series of 2006, December 12, 2006. Revised Rule of Procedure of the Department of Education in Administrative Cases. Bali, AB po siya. Itong C na lang ang pinakita ko, no? Yung sa C po, the following are light offenses with corresponding penalties. Sa number 10 po is willful failure to pay just debts or willful failure to pay taxes due to the government. First offense po is reprimand. Second offense is suspension for 1 to 30 days. Third offense, dismissal. Yung ni-refer niya po yung just debt shall apply to only to number 1, claims adjudicated by a court of law, or number 2, claims the existence and justness of which are admitted by the debtor. Okay po, no? So, i-interpret ko po hanggang dun sa kaya ko po, no? Okay. So, according po dun sa sa binasa ko kanina, no, yung revised rule of the procedure of the Department of Education in administrative penalties or penal cases, pwede po kayong ma-complain. Okay? Pagka po sinasadya ninyo na hindi bayaran yung utang. Okay? Paano po ba nila mapapatunayan yun na sinasadya nyo na hindi bayaran yung utang? Pagka po kayo napatunayan sa hukuman or may judgment, no, na hindi kayo nagbayad. So isa po yun, or inamin nyo po na sinasadya nyo talaga hindi bayaran. No? So yun po yung dalawang cases na po pwede kayong ma-complain, no? So meron po siyang format, no, or meron siyang form na kailangang sundin para kayo i-complain po, no? So dun po sa sa tanong ninyo, OLA ho kasi yan no? So kung meron ho kayo naranasan na harassment or panggigipit sa kanila, most probably hindi ho kayo i-complain yan sa DepEd kasi mababaliktad po sila. Well, ang maisasuggest ko lang naman ho sa inyo is bayaran nyo po, no? Para po hindi na po siya lumaki. Although wala naman nung sinasabi, no, na matatanggal lang kayo ng lisensya. Kaya lang ho, sa third offense ho kasi dismissal. So mahirap ho Baka mamaya ho kasi mapatunayan nga ho nila na sinasadya nyo na hindi bayaran. Baka mamaya mapahamak pa ho yung inyong pangkabuhayan. Di po ba? So bayaran nyo na lang po. Kagaya ho naman yan lagi na sinasabi ko, no? Pag may utang ho, bayaran ho natin, no? Tsaka mangungutang lang ho tayo yung kaya ho nating bayaran. Ano po? Kasi ho, humawak din ho ako ng teacher's loan before, no? Kumbaga, alam ko po kung paano mag-evaluate ng loan ng teacher. 'Di ba? May mga yan, may mga nakaabang, may kung ano-ano ho yan So, hindi ko na ho elaborate dito yan sa ating video na to kasi hindi naman ho yung ating paksa, no? Ang ko lang ho, concern ko lang po sa sa mga kagaya po ninyo na teacher, manghiram lang po kung ano lang po yung kayang bayaran. Yun nasa disposable income po natin. Naintindihan ko po na talagang hindi ho sapat ang yung kinikita ho or sinasahod ho ng ating mga guro, no, na nagmo-mold, no, ng ating mga kabataan. Pero sana po
Kung ano lang ho yung kailangan, yun lang ho yung hiramin. Kung kailangan lang po. Pero kung hindi naman ho talaga kailangan manghiram, huwag na ho kayong manghiram kasi ho, para hindi ho kayo nagigipit. Tsaka po gumawa na lang po tayo siguro ng ng sideline. Ano po, yung pagchuchuto, ano po, pwede ho natin gawin yun. Yung mga online selling, pwede na. May mga kakilala po akong mga guro or maestra na gumagawa po yan. Ano po. And nasusuffice naman po, no? Kasi pagka meron na kayong mga ganung side hustle, hindi nyo na ho kakailanganin pang manghiram sa mga lending. Kasi masusuffice na nung other income nyo yung pangangailangan nyo eh. Kasi biruin nyo sa OLA, magkano lang mahihiram nyo. Diba? 2,000, 3,000, 4,000. O di po ba? Pero pag may side hustle ho kayo, kaya nyo kitain yan. Mahigit pa po. Kayang-kaya nyo po yan, no? Tsaka ho, pag nabayaran nyo yung OLA ninyo, huwag nyo loanan pa. Kagaya ho niyan, no? Nagigipit ho kayo, di ba? Nahaharas kayo. So, hindi kayo komportable, di ba? Marami kayong iniisip, aligagaho kayo, di ba? Na baka mamaya kung ano gawin ng mga OLA. Kasi ang kaya lang naman nung gawin niyang mga yan, iharas mo kayo. Tatawagan ho kayo, tatakutin. May message ho kayo, o SMS, or email, tatakutin ho kayo. Tapos, tatawagan ho yung mga references nyo. Tatawagan yung mga ninakaw na contact sa inyo. Tapos, po-post pa kayo sa social media. O di po ba? As kung ano-ano pang mga yun lang ho alam nilang gawin. Lagi kong sinasabi yan. Paulit-ulit ko yan sinasabi sa inyo. Wala ho talagang ibang alam yan mga yan, kundi talaga mangharas lang. Ano po? So, wag nyo na ho silang tangkilikin. Kasi pag tinangkilik yan, magpapatuloy lang ho yan. Nandyan pa rin sila na nandyan. Di po ba? Kaya, kung gusto nyo naman talagang manghiram, may mga teacher's loan naman ho, di ba, sa inyo. Doon na lang ho kayo manghiram. At least doon ho, alam nyo na na legitimate yun. At tsaka salary deduction pa sa inyo. Kasi may mga naman ho kayo, mga accredited naman ho kayo ng mga lending companies at tsaka bangko. So doon na lang ho kayo manghiram. Huwag nyo na hong patulan yung mga OLA na yan. Kasi bukod sa maliit na nahihiram nyo, pag hindi pa kayo nakabayad ng sa takdang oras, sa due date pa nga lang mga haras na o di ba? So talagang wala hong alam sa paniningil. Diba? Saka para hindi na ho kayo aligagat, iisipin nyo na matatanggal lang kayo ng lisensya. Huwag nyo na hong paritingin sa ganun na baka mamaya ma-depress pa kayo. Hindi ho kayo makakapagturo ng maayos. Kayo lang din ho maapektuhan. Lalo na ho yung estudyante ninyo, di po ba? Kasi wala ho yung 100% focus nyo dun sa sa pagtuturo Di po ba? Kasi ang iniisip nyo, yung pananakot ng mga damuhong OLA na yan. O di po ba? So, kayo po, tsaka yung estudyante ninyo ang magsasuffer. Di ba? Lalo ho kayo kasi biruin nyo, bukod sa maapektuhan yung pagtuturo ninyo, baka maapektuhan ho yung yung kabuhayan ninyo. Kasi hindi ho kayo makapag-concentrate Baka mamaya isipin pa ng mga co-teacher nyo napapano kayo. Baka may report pa kayo sa principal. Ano nyo lang po, pakalmahin nyo lang po yung sarili nyo. No? Huwag nyo siyang isipin na Basta ho, ang nyo, maging focus nyo, main focus nyo is yung inyong trabaho, makagawa kayong side hustle, at bayaran ho yung inyong utang. Lalo na dyan sa mga OLA na yan. I hope nasagot ko po itong katanungan na ito, at sana'y makatulong po. Maraming salamat po sa walang sawa at patuloy niyo pong panonood ng aking mga videos. Maraming salamat po sa inyong pag-share, pag-like, pag-comment at pagtatanong. Kunin ko na rin po itong opportunity na to na imbitahan kayo na suportahan yung iba ko pa po mga social media account sa YouTube, Facebook, and TikTok. Hanggang sa muli po, yun lang.